Totoo ba? Tanong ko kay Ernan nang tumawag siya. Agad siyang umoo sa tanong ko. So, she's coming back. I thought for good siya dyan. She is. Hindi ko nga rin alam kung bakit nagbago ang isip niya. She's not against our marriage naman. Ako nga ang ayaw eh. But sure, we'll get married sooner. That was so sure, Aurelia. Thanks Ernan. Sorry kung nadadamay ka pa rito ha. It's okay. It's not as if ikaw yung nagplano ng marriage namin. My parents were. Magpasalamat ka kaya sa kanila. Kung siguro ay nasa tabi ko siya baka nasapak ko na ito. Sige na, update me kung nakaalis na siya dyan ha. Nang mapaghandaan ko, ayokong manganak nang wala sa oras. Okay, regards sa magiging inaanak ko. Sabihin mo love siya ni Ninong. Umuwi ka dito kapag mangganganak na ako. Ikaw, kapag lumabas si baby, isasama kita sa impyerno, half meant kong joke. Pero thank God at hindi niya iyon binigyan ng meaning at hindi na nagtanong pa kung bakit ko iyon nasabi. Siyempre nasa tabi mo ako sa mga panahong yan, takot ko na lang masunog sa impyerno. Umuwi ka kung ganoon. Uuwi ako, kung gusto mo nga ako na rin ang magpapaanak sa iyo eh. Matagal ang pagpapaalaman namin ni Ernan, umabot pa yata sa 30 minuto yun bago ako sumuko at ako na ang kusang nagbaba ng tawag. Who's that? Lander asked. Gising na pala siya, nasa tabi ko siya at iniinat ang katawan habang pinipilit magmulat ng mata. Si Ernan lang, mabilis niyang naayos ang sarili dahil sa sinabi ko, nakita ko ang pagdaloy ng sakit at galit sa mukha niya. Ayoko mang pansinin ang bagay na yun na nakamarka ngayon sa mukha niya ay hindi ko maiwasan. Uuwi daw si Dorothy, wala akong magawa kundi ang sabihin sa kanya yun. Agad nag-aliwalas ang mukha niya sa ibinalita ko. I should be nice. Be nice, Aurelia. Maliligo lang ako, pagpapalam ko sa kanya. Ayoko na muling magkamali sa sasabihin ko. Ayokong magalit na naman siya sa akin ng dahil kay Dorothy. I can see the langang in his eyes. Ang mga pangungulila na iyon ay namutawi sa mga mata niya. Gusto ko mang kumontra pero anong magagawa ko kung iyon talaga nang nararamdaman niya. He loves Dorothy that much na kahit ako na ngayon ang asawa niya, ay siya pa rin. Si Dorothy pa rin. Pagkapasok ko sa banyo ay pidgel ang mga luha ko. Nakakainis, okay na eh. Masaya na ako, nagagawa ko nang bumalik sa dating ako. Ang kaso umeksena na naman siya. Siya na lang palagi. Yes, I play antagonist in their one-of-a-kind love story. Pero bakit ako yung higit na nasasaktan? Di ba dapat ang kontrabida walang bahid ang konsensya, walang puso at kaluluwa? Dapat hindi ako nasasaktan. Dapat hindi ako nahihirapan, nagsisimula pa lang akong maging masaya, sana naman ibigay na sa akin ni Dorothy ito. Bilang na lang ang mga araw ko, at gusto kong sa mga araw na iyon, naging masaya ako. Tahip ang dibdib, hindi ko napigil ang mapaluha, naaalala ko ang bawat paghawak, paghalik, paghaplos at pag-aalaga ni Lander kay Dorothy noon na kahit isa roon ay hindi niya magawa sa akin ngayon. Hinahalikan niya ako, hinahayaang mahawakan pero bahid yun ng kasinungalingan at walang kahit na anong bahid ng katotohanan. Hindi ko mapigil ang makaramdam ng panliliit, lahat naman sa tingin kong pwedeng gawin upang lampasan siya ay ginawa ko na. Pero bakit sa lahat, eto pa rin ang kahihinatnan ko. Aurelia, rinig kong tawag ni Lander sa labas ng pinto. Agad akong sumagot ng pilit na ginagawang normal ang boses. Wait, nagbabawas ako. Aalis lang ako saglit, madali lang ta. May pupuntahan lang saglit, pagpapalim niya, bahid sa boses niya ang excitement. Kung dati ay pipigilan ko siya, susenjitin at iinisin, ngayon, hindi ko na yun magawa. Hinahayaan ko na lang na daluyin ng kirot ang puso ko dahil kahit anong pilit ko, a part of me ay sadyang masaya. Dahil at last nahimigan kong masaya ang asawa ko, kahit hindi ako ang dahilan yun. Sige, sagot ko na lang, pilit na pinapatunog normal ang tinig ko kahit gumagaralgal na, bakit ba hindi ko na siya kayang kontrahin katulad ng dati? Sumapit ang gabi pero wala pa rin siya, napaismed ako sa salaming nasa harap ko, itinaas ko ang damit upang makita ang magandang tanawing buo ng katawan ko, ang umbok sa tiyan ko, napangiti ako, maaaring bukas, maging ngayon ay posibleng lumabas ka na anak, masisilayan mo na kung gaano kalupit ang daigdig, sana ay mahalin ka ng mundo.
At ay paranas sa'yo ang lahat ng kagustuhan mo. Mahal na mahal ka ni Mama anak. Kapag lumabas ka yakapin mo si Mama. Okay, yakapin mo ako ng mahigpit. Patuloy lang ako sa ganoong ayos nang biglang magring ang phone ko. Agad akong napangiti ay sinagot ang tawag nang makita kung sino ang nasa likod niyon. Lander. Dorothy, natigilan ako roon. Pinili ko na lang ang manahimik at hintayin ang susunod pang sasabihin niya. Narinig ko ang hikbi at pagmumura niya sa kabilang linya. So, he's drunk, ha? Kaya pala imbes na yung Dorothy niya ang dapat niyang tawagan ay ako ang natawagan niya. Babe please, muli ay panimula niya. I never thought that being in love with him is too much. I can't handle it anymore. Ayoko na, hindi ko na kaya. Don't get married, hihintayin mo pa ako, di ba? Napapikita ko habang nanginginig ang buong katawan ko. Nagunahang nagtuluan ang mga sariwang luha ko na parang nagpapaligsahan sa pagtulo mula sa mata ko pababa sa mukha. I love you, mahal na mahal kita Dorothy, magsalita ka naman oh. Patuloy lang ang pagtulo ng luha ko habang nakatingin sa maamong mukha ni Lander sa harapan ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinahaplos ang makinis at gwapo niyang mukha. Lander, hanggang kailan mo ako sasaktan ng ganito? Tumayo ako at hinalikan siya sa lobby. Mahimbing ang pagkakatulog niya. Agad niyang nakuha iyon nang makarating siya rito sa bahay, bagsak agad siya nang marating ang pintuan. Heto ako, nasasaktan, pero kahit anong gawin ko, hindi ko siya kayang pabayaan. Galit ako pero hindi ko siya kayang iwan. Hindi ko na kaya, Lander, kabilang ang tahip at mahahabang pilik mata sa paghaplos ko sa kanya. Natatakot ako Lander. Takot na takot akong paggising ko isang araw wala na akong maramdaman sa'yo kundi galit. Pinunasan ko ang mga luha ko bago siya iwanan roon. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa may terrace. Pumikit ako ng yamakap ang malamig na hangin sa balat ko. Pagsisisihan mo ito, pagkaupo ko sa antik na upuang kahoy doon ay nanuot ang sakit mula sa naalala kong salita galing kay Lander. Akala ko ba hindi ako papatalo sa curse niyang yun? Bakit parang hinang-hina na ako? Parang kaunting sakit na lang, bibigay na ako. I hate this spirit. Akala mo ba mamahalin ka ni Lander? Pakakasalan ka niya pero ako pa rin ang mahal niya. Muli ay nakuha kong maluha. Tama ka, Dorothy, ikaw pa rin talaga. Ngayon ay tanggap ko na, hindi kita kayang palitan sa puso niya. Nagising ako sa malamyos na tapik sa braso at maging sa pisngi ko. Naramdaman ko rin ang paghapit ng malamig na hangin sa katawan ko, maging ang pagdaloy ng sakit sa katawan ko. Nakatulog pala ako dito sa terrace, labas na ang sikat ng araw ngunit malamig pa rin ang hangin. Siguro ay may darating na bagyo. Napasinghap ako nang makita ang maamo ngunit may pag-alalang mukha ni Lander, ang asawa ko. Why did you slept here? Inayos ko ang upo ko at agad na nadapo ang kamay sa umbok ng tiyan ko. Ngumiti ako habang hinahaplos ang tummy ko. Okay lang ako, walang koneksyon sa naging tanong niya. Agad na bumalandra ang medyo inis sa mukha nito. Kunot noo at taas ang kilay niya habang tinititigan ako. Umiyak ka ba? Tanong niya matapos ang mahabang pagtitig sa akin. Bamantong hininga ako bago naisip ang umiling, hindi ko siya sinagot. Aurelia, may pagdadalawang isip niyang sambit, gusto ko tuloy makita ang itsura ko. Baka ang pangit-pangit ko na. Baka naman lubog na yung mga mata ko. Umiling lamang ako at ngumiti. Kapag sinabi kong umiyak nga ako, may mababago ba? Mamahalin mo na ba ako kapag yun ang sambat ko, Lander? I'm okay. Narinig ko ang mahinang buntong hininga niya. Huwag ka nang matutulog rito, next time, okay? May kwarto tayo, Aurelia. Hindi naman nagkukulang ang malaking kama sa atin. Pangangaral na lamang niya na sinagot ko na marahang pagtango. Hinaplos niya ang mukha ko dahilan ng pagkapitlag ko. Kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Totoo ba ito, Lander? Lahat ba ito ay totoo o pawang kalokohan lang? Ako ang may gusto nito. Hiniling kong gawin niya ang mga bagay na ito. Noong una ay ang saya-saya, nakakataba ng puso. Pero habang tumatagal pala, ang hirap-hirap na, yung tipong alam mong hindi ka dapat umasa. Pero hindi mo mapigil ang umasa hanggang sa huli, magmumukha ka lang kawawa. Nagkita kayo ni Dorothy, natawa ako roon. Dati-rati ay kapag tinatanong ko siya ng ganito ay nakabusangot at buhol-buhol ang mukha ko. Ngayon ay napipilitan akong ngumiti upang iparamdam na okay lang sa akin ang lahat ng iyon. Bakit ganito? Bakit kailangan kong baguhin ang lahat para sa'yo, Lander?
No, ramdam ko ang kaba mula sa naisagot niya. Natawa ako. Tumawag ka kagabi, akala mo ako siya. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha niya. Muli ay bumuo ako ng makahulugang tawa. Naluluha na naman ako pero kailangan ko yung pigilan. Ang swerte niya, bakas sa boses ko ang inggit, ang swerte-swerte niya. Nanginginig ang mga labi ko, marahan yung kumaibot kibot habang nilalabanan ang maalab niyang tingin. Napayuko ako at kusang sumuko sa titigang iyon, napangiti ako ng mapait. Ayoko na, saad ko dahilan ng pananahimik niya, nakita ko ang sunod-sunod niyang paglunok, at kasabay ng muling pagtatama ng titig namin ay ang pagkakawala ko ng tubig sa mata. Lander, tawag ko sa pangalan niya ngunit tila parang iba na ang mundo niya. Nakatulala lamang siya sa akin ngunit alam kong hindi siya nakikinig. Hinawakan ko ang kamay niya at doon lamang siya nagbalik-wisyo. Ngumiti ako habang patuloy ang pagluha, mahal na mahal kita, Lander, pero tama na, hindi ko na kaya. Siguro ay sapat na ito upang masabi kong kahit hindi naging tayo ang finish line, na ipaglaban pa rin kita sa abot ng aking makakaya. Lahat ng ito ay panibago para sa akin, lahat ng ito ay kinatatakutan ko. Ngunit para sa anak at sa sarili ko, kakayanin ko. Ikaw ang naging mundo ko at ngayon ay kailangan ko ng tumakbo sa ibang mundo. Ang sikip na kasi, hindi na ako makahinga. Pinapalaya na kita, hindi mo na kailangang magpanggap na concern ka, hindi mo na ako kailangang alagaan, okay lang na hindi mo na ako mahalin. Lander, hindi siya umimik, nanatili siyang tahimik habang nakamasid sa akin. I'm sorry, pinisil ko ang mga kamay niya na hawak ko. I'm sorry for ruining you, Lander, sapat na ang kasalanang nagawa ko. Hindi ko na yun kaya pang dagdagan, tanggap ko na hindi mo talaga ako kayang mahalin gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Pero sana ay pangako mo, paglabas ng anak natin, alagaan mo siya, mahalin mo, kahit gaano kabigat ang galit mo sa akin, sana ay huwag mo siyang idamay, kahit siya na lang yung makaramdam ng pagmamahal mo. Nasa po ko ang dibdib ko nang makaramdam ako ng kirot at paninikip. Kailangan ko itong gawin bago ako mapuno, Lander. Ayokong paggising ko isang araw galit na lang ang puhunan ko para sa'yo. Mahal na mahal kita. Hindi ko maatim na magalit sa'yo at kamuhiin ka. Kaya habang maaga, gusto ko na lang isuko ka. Hindi sapat ang lakas ko para ipaglaban ka pa. Wala ni isa ang pinanghahawakan ko para manatili ako sa'yo. Ang hirap-hirap mong mahalin. Napakasakit mong mahalin. Are you sure? May asked. Napawi ang ngiti ko nang itanong nito sa akin yun. Narito siya ngayon sa bahay at ilang minuto pa ang nakalipas bago siya makapag-react sa isiniwalat ko. Bakas ang panghihinayang sa mukha nito. Isa siya sa nag-push sa akin kay Lander. Siya yung una't huling taga-suporta ko pagdating sa paghahabol kay Lander. Marahil ay nanghihinayang siya na hindi kami magkakatuluyan nito. Kumbaga sa showbiz ay siya sana ang #1 fan ng tandem namin ni Lander. Lander is out and nowhere to found. Simula pa kahapon nang sinabi ko ang mga saloobin ko ay hindi ko na siya nasalayan pa hanggang sa ngayon. I think you're not that sure, napangiti ako at tumango, tama siya. May kung ano sa akin ang nagsisi sa lahat ng sinabi ko. Gusto ko na lang sana na hintayin ang katapusan ng lahat ng to. Pero kasi hindi na ako makahinga, ang hirap-hirap na, nakakapagod na. Gusto kong magsisi, pero pagod na ako eh. Tama sila Ophel, you're not the Aurelia we know. Nasaan na yung matapang at hindi sumusukong Aurelia? Tumayo siya mula sa pagkakahiga at lumapit sa akin, hinawakan niya ang kamay ko. I'm starting to hate him for you, Aurelia. Pero pamilya na kayo, you two were married already. Kung maghihiwalay kayo at hindi maayos ito, Lander, paano ang bata? Malumanay ngunit bakas ang mabigat na pahiwatig. Napayuko ako at nagbadiya ang luha, nagiging iyakin na talaga ako nitong nakaraan. Nakakainis lang. Hindi ko alam, May, kasabay ng pagyakap sa akin ng aking kaibigan ay ang malaya ring pagpatak ng aking mga luha. Ayusin mo pa kung kaya pa, pero kung mabigat na, sige lang, kung mawala ka na. Nakatulugan ko ang pag-iyak sa lahat, agad akong dumiretso sa harap ng salamin upang titigan ng sarili. Napangiwi ako nang makita ko ang refleksyon ko sa salamin, mugto ang mata, nagkalat ang mga magang luha at nakakapagpabagabag ang aking itsura.
Aurelia, rinig kong sigaw ng lalaking kanina ko pa hinihintay. Parang ilang araw na kung hindi siya nakita. Miss na miss ko na siya. Paano na lang kung umalis na siya ng tuluyan sa tabi ko? Paano kung hindi na siya bumalik? Parang hindi ko kakayanin. Halos magkandida pa ako habang pababa ng hagdan upang pagbuksan ang nasigaw. Agad bumungad sa akin ang lasing na si Lander. Pagkabukas ko sa pintuan, agad itong napayakap sa akin. Pagod ako nitong tinitigan, worry pinag-aaralang ang bawat hubog ng aking mukha. Ang lapit-lapit pa naman ito sa akin dahil nga nakakapit ito mula sa aking baywang. Nginitian ko siya ngunit nagulat ako nang haplasin niya ang aking pisngi sa marahang paraan. Asawa ko, bulong niya habang titig na titig sa mukha ko. Gusto kong maiyak sa paraan ng paghaplos at pagkakasambit niya doon. Pinilit kong ayusin ang pwesto namin upang may angat siya at may pasok na sa loob ng bahay. Kahit bigat na bigat ako sa kanya ay pinilit ko pa ring marating ang sofa upang ailapag siya doon. Nang mailapag ko na siya sa malaking sofa na una kong nadaanan, ay akma akong tatayo na. Ngunit agap niyang hinawakan ang kamay ko, kaya napaupo ako sa tabi niya habang siya ay nakahiga. Napatalon ako nang ipulupot niya ang kamay niya sa baywang ko. Napabusangot ako nang maisip na baka si Dorothy na naman ang nakikita niya. Baka naman akala niya ay ako na naman si Dorothy. Narinig ko ang tunog ng halik niya sa malaking tiyan ko. Napawi ang pagkadismaya ko at palitan iyon ng galit habang pinapanood siyang hinahalikan ang umbok ng tiyan ko. Hinaplos ko ang buhok niya at hindi mapigil ang mapangiti. Teka lang muna, Lander. Akma na naman ang pagtayo ko nang agad ring napaupo dahil sa pagpigil niya. Sinalubong ko ang mapupungay niyang mga mata. Nginitian ko siya pero nanatili ang mapupungay niyang mga tingin sa akin. Don't go, stay still, he said in husky voice. Napawi ang ngiti ko dahil sa pagkagulat. Muli niya akong hinapit sa kanya kahit hirap na hirap siyang yakapin ako dahil sa laki na ng tiyan ko. Please, gusto kong isiping ang lath-alang yun ay para sa pagpapalam ko sa kanya noong nakaraan. Ngunit alam kong ngayong gabi lamang ito, siguro ay nakikita na naman niya si Dorothy sa pagkatao ko. Pinilit kong tumayo at sa kagandahang palad ay nabitawan rin niya ako. Makikita ko ang pagkadismaya sa mukha niya nang makawala ako sa kanya. Nagbabadya ang mga luha ko habang tinititigan siyang nakatitig rin sa akin. Mamimiss kita ng sobra, Lander, don't be tired, don't go, he asked again, para siyang nagmamakaawa sa isang taong ayaw niyang mawala sa buhay niya. Napangiti ako ng mapait, alam kong para kay Dorothy ang mga salitang ito. Gustong-gusto ko siyang pagsasampalin at pagsisigawan upang matauhan siya, at malamang hindi ako yung babaeng kinababaliwan niya, na ako lang naman ang asawa niya, gusto ko yung isampal sa buong pagkatao niya. Nang nagawa kong tumalikod at humakbang palayo sa kanya ay tumulo na ang mga luha ko, napatihip ako ng bibig upang pigilan ang hikbi ko, ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko at panghihina ng buong katawan ko, lahat ng hirap at pagod ko, hindi mo man lang kayang tugunan. Lander, ano bang naging kasalanan ko at nagmahal ako ng maling tao? Sinubukan kong humakbang pero nanghihina talaga ang tuhod ko, parang anytime ay mabubuwag ako. Sa muling subok ko sa paghakbang at narinig ko ang pagsinghap niya, kaya automatic akong napalingon sa pwesto niya at gusto ko na lang muli siyang lapitan and yakapin, he's crying. Napaigtad ako nang may yumapos sa baywang ko habang naghahain ako ng pang-umagan. Inabot ng mainit na kamay ang umbok ng tiyan ko at malamyos niya yung hinaplos, hindi mapigilan ang pagtataasan ng mga balahibo mula sa leeg hanggang sa dulo ng katawan ko, naramdaman ko rin ang marahang halik nito sa aking tainga, pababa sa leeg ko. Good morning, bulong niya pagkatapos, ang boses niya ay nagdulot ng panginginig sa aking gulugod, Diyos, ko Lander. Lander, naiilang kasi ako. Gusto ko sana ay tigilan na niya ang pagiging ganito pagkat hindi naman ito kailangan, handa naman akong pakawalan siya, hindi na dapat niya ako pinapaasa pa. Kamusta ang tulog mo? Ganoon pa rin ang ayos niya. Hindi pa rin niya ako binibitawan kahit anong pagwaksi ko sa kanya, para siyang isang tuta na nang ulila ng ilang taon sa kanyang ina at nang nagkita ay heto, kapit na, I can smell his aftershave, lalo lang tuloy akong naiinis sa sarili ko at maging sa kanya. Dapat ay ngayon pa lang ay nagsisimula na akong kalimutan ang nararamdaman ko sa kanya. Dapat ay may isang salita ako na dapat lang nalisanin ko na ang umasa sa kanya. Lander, nag-aayos ako.
Saglit lang, waksi ko sa kanya ngunit hindi siya natinag. Imbes na tanggalin ang yakap sa akin ay iniharap niya ako sa kanya. Nagtama agad ang aming titig. Napapalunok na lang ako nang makita ang pangungulila sa mga mata niya. Nagsusumigaw iyon ng pagsusumamo. Hindi ko alam kung para sa kanino siya nangungulila. Gusto kong isiping sa akin. Ngunit laging bumabalandra ang katotohanan para ito kay Dorothy. Naiiyak ako habang nilalabanan ang mga titig niya. Akala ko ay tapos na ako sa stage na yon. Bakit ngayon? Ito na naman at nagbabadya na naman silang lumabas. Kainis. Good morning. Ngayon ay nakatitig na siya sa akin. Sinubukan kong ngumiti pero imbes ng ngiti ang lumabas ay luha. Nakita ko ang pagiging malumanay at pag-alala mula sa kanya. Agad niya itong pinunasan gamit ang hinlalaki niya. Sinakop niya ang mukha ko at hinalikan ako sa noo. Bakit ganito, Land? Bakit ang hirap-hirap mong pakawalan? Stay still, bulong niya nang magpumiglas na naman ako sa bisig niya. Please? Hindi ko na napigil ang maluha dahil sa sobrang lamang ng tinig niya. Ginantihan ko ang yakap niya. Bakit mo ginagawa ito? Asak ko pagkatapos, pinagpapalo ko ang dibdib niya. Nakita ko ang paglabas ng malo kong ngiti sa lobby niya. I miss you, saad niya lang habang sinasangga ang mga sapok ko sa kanya. Hindi ko tuloy mapigil ang mapangiti. Pinag-aralan ko pang mabuti ang itsura niya. Hindi naman siya lasing, normal siya ngayon. Headache? Tanong ko nang makita ang mariing pagkunot ng noo niya. May hangover pa siguro. Lasing na lasing kaya siya kagabi. Tumango siya pero hindi pa rin ako pinakawalan ng yakap niya. Let me go, ipapagamot lang kita. Sambit ko pero umiling siya. Hinalikan niya ang noo ko at ngumiti. Can I kiss you, instead? Hindi gamot ang halik, Lander. Humalakhak siya. Okay then, edi nagugutom na lang ako. Can I eat you? Sunod na biro niya. Agad akong namula at tinampal ang dibdib niya. Humalakhak lang naman ito bago ako tuluyang pakawalan. Ano bang nak-ay nito at nakukuha pa akong bulahin? Ibang-iba siya sa Lander na lagi kong nakakasama, sa Lander na ilang taon kong hinahabol-habol. Kumain na lang tayo, mangganganak ako ng hindi oras sa'yo. Nakita ko ang pagkilatis niya sa buong katawan ko, ang pagtingin niya sa akin mula ulo hanggang sa paa, pagkuwan ay malungkot siyang napangiti. I thought I wouldn't see you again, wife. Tumungo siya kaya imbes na umupo ako at kumain ay lumapit ako sa kanya at sinakop ang mukha niya. Ito ang unang beses na makikita ko sa kanya ang lungkot sa palaisipang hindi na niya ako makikita pa. Am I art for you, husband? Nakita ko ang pag-aliwalas ng mukha niya at marahang tumango. Yes, a masterpiece of mine. Parang may malamig na bagay ang humaplos sa puso ko. All I can see in him is pure happiness. Right now, nakakahawa ang kaligayahan niya. Kaya napangiti na rin ako. It does not matter now. Kung sino ang nagpapasaya sa kanya ng ganito, basta masaya ako na masaya siya. Kung kami man ang anak niya ang dahilan, wala nang papantay pa sa sayang mararamdaman ko kung ganoon man. Mahal mo na ba ako? Natatawa kong biro sa kanya. Hindi naman niya yun pinatulan, sa halip ay umupo na lang siya sa upuan at nagsimula ng maglagay sa kakainan. Wala akong magawa kundi mailang at umupo na rin. Siya ang naglagay ng kanin at ulam sa pinggan ko. Unang beses niya itong ginawa sa akin. Am I now experiencing my first right on his side? I doubt it. Siguro ay pinagbibigyan na lamang niya ako. Dahil ilang araw na lang ay tuluyan ko na siyang papakawalan at hindi na kailanman mahahawakan. Pagkapanganak ko, kumain ka lang, huwag kang papagutom. Pagpuputol niya sa sasabihin ko. Waring alam niya ang isisiwalat ko at hindi niya yun magugustahan. Tinitigan ko siya, nanatili lamang siyang nakapokus sa kinakain niya. Lander, yung sinabi ko sa'yo nung nakaraan. Are you done? May check-up ka ba ngayon? Agap muli niya sa pagbubuhay ko sana ng topic sa nasabi ko sa kanya nung nakaraan, yung bagay tungkol sa aking pagkapagod na manatili sa piling niya. Kunot-noo siyang tumitig sa akin nang hindi ko sinagot ang mga katanungan niya. Nanatili lamang akong nangingilatis sa mga susunod pang magiging reaksyon niya. Nakita ko ang pagbasa niya sa lobby gamit ang kanyang dila, nangiilid ang mga luha ko habang tinititigan siya. Ayoko na kasing paulit-ulit na masaktan, nakakapagod na. Maghiwalay na tayo pagkatapos kong manganak, alisto kong saad upang hindi na niya yun magawang put